I'm Chef Lau, your rocker chef. The pressure is on! Let's go! Okay, check out na ako. Yeah. Grabe yung pressure, pare! Yun, nahiwa ako. Medic, medic! Okay, wala si Tuti! Dagdagan natin ang pressure! Kalo ba di mo nalagyan ng kalamansi? Hindi na, hayaan mo na. Stars! Under pressure! Let's get it on! It's time! Para sa pinaka-rock and roll celebrity cook-off. Nandito tayo ngayon sa Shopwise Sukat. And this is our Star Kitchen. Sino kaya ang plakado sa pagluluto? At sino kaya ang mawawalan ng tono? I'm Chef Lau, your rocker chef. Pero ngayon, I'm your Game Master Chef. Welcome to Stars Under Pressure! Let's get it on! First challenger, frontman ng banda ni Cleggy na may hits gaya ng Disco Lamon at Pabili Po. Part-time artista rin sa sitcom at pelikula. Sa kusina, may ibubuga rin kaya siya? Cleggy Abaya. Our second challenger mula sa Six Cycle Mind. Nasenti tayo sa mapanakit pusong hits nila gaya ng Kasalanan at Upside Down. From bokalista to bokal sa Laguna. May panalo rin kaya niya ang competition sa pagluluto. Tuti Karingal. Welcome to Stars Under Pressure! Cleggy ng banda ni Cleggy and Tuti of Six Cycle Mind! Woo! Yeah! Whoa! Sasapa ka na. What's up, bros? Kamusta? Tayo. Let's go! Woo! Ayos! Unahan na kita, hindi ako marunong magluto. Ako, hindi mo na natanong eh. Hindi rin eh. Okay lang yan, guys. Pero matagal ko nang hinihintay ito. Handa na pa kayong ma-pressure. Alright, let's go! Pero kwentuhan muna tayo, bro. Okay. Sa mga gig ba, ano ba yung madalas yung pulutan at ano ba yung kasabay na masarap na malamig yung gig? Our second challenger mula sa Six Cycle Mind. Pampabata! Actually, ang banda may parang hospitality criteria kung anong gusto namin kainin. Automatic yan, mga krisipata, lechon kawali, chicharong bulaklak. Bakit nagsisexy nyo pa rin? Hindi kayo tumataba. Eh, hindi kami nag-rice. Yun lang. Bill lang yung kanin. Ayos yan. Pero sa tingin mo ba, ano bang lamang nyo sa isa't isa? Okay lang ako siguro, mas gwapo ako. Sasabihin ko sana paligo eh. Okay, so ating mga challenges mula sa pag-grocery nyo at pagluluto ng dish na i-reveal namin sa iyo mamaya. Sa grocery nyo, hindi na kailangan bilhin yung main ingredient kasi nakahanda na siya dito sa loob ng ating pressure cooker. That. Yes! Main ingredient. Uy! Gumagalaw pa. Ano yung buhay pa? Baka pati pagkakatayin gawin pa namin. Gumalaw pa. Sabi ko pala yan. Okay. Para magka-idea kayo kung ano yung main ingredient na kailangan nyo gamitin, bibigyan ko kayo ng tatlong clues. Okay. It begins with the letter S. Snake? Sirloin. Tapos, mabilis na siya maluto. Spam! Spam rice! Spam! Bala natin! Okay, para sa inyong first challenge, kayo mismo ang mamimili ng ingredients at anong ingredients yon nakalagay yun sa ating grocery list sa ating mga cards. Okay. At kailangan nyo mamili ng ingredients nyo in 10 minutes. Okay? At meron kayong also na budget para dyan. Okay? So, bago ko bigay sa inyo yung budget, Cart Girls! Pasok! Oh, yung card girls. Yes! Woo! Nandyan ang ating grocery list. Nakalagay dyan kung ano kailangan nyo bilhin. At kailangan nyong suotin yung ating helmet. Tulungan natin ang ating mga rockers. Yes. Tulungan natin ang ating mga rockers. Tulungan natin mga rockers. Camera.
And of course, di kayo makakabili ng kahit ano unless sabigyan ko kayo ng budget. No money, no honey. No money, no honey. Your budget for today is 400 pesos. Lang? Sakto yan. Sir, parang pwede na ako. Okay na ako. Bye. Okay, pag nabili nyo na lahat ng nasa listahan, pupunta tayo sa cashier, time stops para sa cashier ngayon. Ngayon, kung sobra sa budget yung binili nyo, kailangan nyo palitan yung item na kung ano gusto yung ingredient na yun. Or kung sumobra naman kayo, kung meron pa kayong natitirang pera, pwede pa kayo bumili ng more ingredients. Okay. Tuti, are you ready? Yeah, let's go! Ready, are you ready? Always ready! Okay, 10 minutes guys! The pressure is on! Let's go! Where? Sa mga holding. Sa takbuhan was really challenging. So, yun yung napapanood ko sa ibang mga MasterChef na series. Under pressure talaga. Guys, pakabuhan natin! Pepper! Wala ka pang mga... Wala ka pang kalamansi, garlic, ingredients sa busad. Diretso ka doon, diretso ka doon. Cooking oil. Cooking oil. Meron yan, mga tayo. Pareho kayo nahalap eh. Mahal nito, 280. Hindi na pinakamura. Ito, 1, 2, 3, pwede ito. Oh, meron ba? Wala ka pang mga fresh ingredients. Wala pa. Meron tayo. Diretso tayo. Kuya, saan yung tubig? Tapos hindi naman ako sanay mag-navigate sa supermarket or sa grocery. Diba? Usually, pag pupunta ako, kahit yung presyo, hindi ko na tinitingnan minsan. Wala. Tubig. Kamatis siya! Hindi ka naman sinilang o sibuyas! Bawang, sibuyas! You only have 5 minutes. Okay! Mas nakakapagod yung may time limit. Kasi may inahabol mo sa time yung bawat marinig mo yung oras na ito na lang yung ano, nakakapanik siya eh. Water, tsaka salt, pepper! Ano pa ko naman? Guys, you only have 3 minutes. Gusto natin, 3 minutes na lang. Pepper. Okay, check out na ako. Check out na lang? Yeah. Are you sure? Yup. Kompleto na yan bro, ha? Yup. Water, wala pa. Galing ko eh, meron. Pepper, salt. Here. Ayun na. Okay, kalma. Kalma ha, tingnan natin kung ano yung budget ko. So, water! Kaya natin, kuha ka siya ng 400 pesos. Mahirap ha? Pepper, salt, calamansi, limon, rebuta, garlic, pepper. Pareho ko na si Peggy kasi. 1 minute na lang. Peggy, nasa ka? Hindi siya madali. Ayun, Peggy. Let's go, 1 minute to go. Dito. Ay, go! Kompleto na yan? Yes. Okay. Oh, ang dami naman pamintay ha? Ano, meron ka dito, Kasya. Okay. Grabe naman, galing ka ba sa pamilya? Hindi ko ba inumin yung tubig na binili ko? Nako! Sumobra na. Sumobra ka, Sige, talaga. ipasok mo. Kasi yung wallet ko, para pag sumobra, bayaran ko na lang. Isang water lang. Saan ka ba? Uwi Rose, na. saan ka ba? Isang water Ano ka? lang kasi ang dami nito. Pero tabawas na ako sa'yo. Sobrang hindi pumasok. Alisin ko na yung spring onion, ayoko na to. Sige, mabubuhay ako dyan. Ayun, mas mahal. Tanggalin mo, pasok. Importante pumasok ka. Ano pa yung dito sa akin? Okay. Yes! Ano nakikita ko yung tubig? Grabe pala dito! Grabe yung pressure pa eh! Hindi nag-gym, pero parang dito lang natagtag yung pawis ko ng gano'n. Oo, sobra ka pa rin ng 12 pesos. Sobra pa rin. Wait. Teka lang. Actually, dapat tapos na ako eh. Kaya lang yung binili kong mantika is sobra ako ng 16 pesos. May mga ganito eh. Okay lang, hindi ko kailangan niya, mabubuhay ako dyan. Ayun, may 120! Ay, 120! Nasa bag ko, nasa bag ko. Vegetable oil, pwede na to! 120!
Tara! Tangina, pawis na ako. Sana pasok na yan. Sana pag-drip ka sa pawis. Rudy, kasi agad. Tinanggal ko to. Okay. Focus sa natin. Okay. Rudy. Decision mo to. Sabi mo ba, Yes. ganyan madaming isip kailangan mo. Hindi. Kaso wala na natin. Hindi, pwede pa, pwede pa. Sige. Under pressure, you can change. Kasi, This is the grounded pressure. Harap tayo. No, ganun pala mag-grocery, lalo na pag binigyan ka ng certain amount and what to buy lang. Kailangan mo talaga mag-stick within that. Kasi kung hindi, yun nga, either ma-over budget ka or hindi mo makukuha or mabibili yung talagang kailangan mo. Okay, wala si Rudy! Pressure na to, Brad. Brad, sa mga mag-guest dito, pag-isipan nyo maigi, pare. Kailangan mo mag-mat kasi tatakbo ka, cardio. Magluluto ka pa. Woo! Pero sa experience, excited ako, gusto ko nang matry magluto. Di ako gano'ng marunong pero sa challenge, gagawin ko yan. Tapos si Tuti late ha! Wala ka na uli! Woo! Okay. Ano? Goods na yan. Ano mo ma, heart attack sa inyo. Ready for Yes! Pasok mo! Ay! Congrats! Kaya hindi ako nag-chef eh. Pwede ba ba? Naramdaman niyo sa first challenge natin. Sa nasagot ko dyan, kaya hindi ako nag-chef. Nag-bundle na ako. Kaya pala siya, mahirap pala maging chef. Kaya tama ka, tapos pinili na mula magbanda. Ang hirap pala ng ganito. Actually guys, pwede natin tanggalin yung gears natin. Cap. Good job, good job. Pwede ako. Yun, nahiwa ako. Oh, naiiwan na. Nako. Medic. Ay, nilagay natin. Ang pahit naman, gano'n lang. Nararamdaman niyo sa first challenge. Sa nasagot ko dyan, kaya hindi ako nag-chef. Nag-bundle na ako. Sa mga mag-guest dito, pag-isipan nyo maigi, pare. Alright guys, bago tayo mag-upisa sa buko, kamusta na kayo? Boy, ha? Okay po, chef. Okay po naman. It ain't that easy. That's for sure. Hirap mo. Hirapan ka na. Saan nahirapan yung ingredient na hanapin? Yung tubig pa. It was the farthest eh. Yung pinakamalayo eh. Saka di lang yun, ang laki ng binili mo, kailangan mo paltap pa. I know. Tsaka yung yung pag-budget yung budget mo, pagkakasyahin mo. Pero paano, sino ba sumobra ka? Sumobra. Actually, kailangan, Paano pinagkasya bro? parang naisip ko tuloy yung air mat, so ganun pala yung ginagawa niya pag namimili siya. So, kaya pala tatanggal-tanggal palit-palit para pagkasyahin yung budget. So, ganun din yung pumasok sa isip ko kanina na palitan yung isa kasi sobra ako ng almost 14 pesos eh. Ano yung pinagkasya bro? Yung nakumuha ko ng mantika, kaya lang mahal yung Yun, mantika. tama. Nakakuha ko Yun. ng mas mura. Yun ang pinakamahal eh. Oo, mantika. Mahal na pala ang mantika. Ayan, since napakapagod kayo sa bili ng mga ingredients, may idea na ba kayo kung anong dish ba yung lulutuin natin? At may clues tayo kanina sa ating main ingredient. Sabi nyo, snake? Or May- spam? May idea na ako kung tama yung hinala ko dun sa S. So, yun ang pinakamalapit na naiisip ko na pwede mangyari. Ikaw, ano sa tingin mo? Parang, actually, parang tama yung Snake? sinabi mo kanina. Snake? Parang, Hindi, halip pa kung... salamander. Okay, Okay. sabihin mo na! Okay. So since may idea na kayo kung ano yung main ingredient, snake or salamander, at yung mga ingredients na nagkandara pa tayo, ang dish na lulutuin nyo for today is beefsteak! Yes! At ang main ingredient natin is beefsteak salamander! Yeah. Tama ka, So, sirloin nga bro. So, okay. More or less. Yes. More or less. Okay. So, Sirloin beef. sirloin beef na beefsteak Tagalog. Yan ang ating nilutuin natin ngayon. Para sa inyong cook-off challenge ngayon, I will give you only
30 minutes. Pwede. Kaya ba? Pwede. 30 minutes? Pwede. Pero bago nyo tayo mag-start, ikaw una nakapunta sa cashier na nakumpleto yung budget. Pwede mo lang i-reveal kung ano yung mga nabili mo. Ako panalo na ako. Okay. So, kanina, ito yung mga napamili ko. I-ano ko lang, So, nakabili ako ng water kanina. Yes. Isang tubig. Yung mas murang ng soy Toyo. sauce. Okay. Tapos, nagano tayo ng murang-murang mantika, pepper, kalamansi, at ang ating spring onion, tsaka sibuyas, at bawang, at daming salt. Very good! Woo! Ikaw naman, Toots. Okay. I think it's the same. We got water, Parehong size. spring onions. I have my Pareho. bawang and Mas marami yata sibuyas. yung bawang mo sa sibuyas kaysa kay... Yan ang nagpapalasa eh. Hindi, mas marami lahat yung ingredients niya. Iodized salt, cracked pepper. I don't like using powdered pepper. Oo, tama. Kalamansi. Kalamansi. Itong panirang oil na to na sobrang mahal, ang hirap i-budget sa soy sauce. Okay. Very good, Toots. 1 kilo ng beef sirloin yan. Ang Kailangan yung lutuin lahat. Lahat. Pero yung mga ingredients nyo naman na binili, hindi mo kailangan ubusin lahat yan. Hindi, goods to. Depende yan sa timpla nyo. Goods yan. Alright? Alright. Okay, so bago tayo mag-start, meron tayong napakagandang Stars Under Pressure aprons. Yun, no? Kaya natin suotin yan. Di ba? Sa inyo na yan, guys. Yun oh! Yun, no? Baka mapilitan ako ni chef nito! Yes! Mamaya, pirmahan ko yan. Ako ni chef ako nito! Matalo ka Kakalabanin na akong restaurant nito, Okay, umpisahan natin ang Stars Under Pressure Challenge! Cook off! Are you guys ready? Yes. Your 30 minutes to cook starts now! Woo! Alright. Greg, ano bang battle plan natin, bro? Hiwain ko muna ang ating, is this sirloin? Sirloin. Yes. Hindi snake, ha? Hindi Hindi snake, salamander, sirloin. Oh, ayan. So, manipis ang hiwa. Manipis ang hiwa. Pero, mapansin ko, ang gaya mo, manipis din na knife. Napakaliit na knife. At mas malaki dapat. Okay. Parehong style. Beef din ang inuuna. Actually, marami yung I watch a lot of cooking shows. Talaga? Pero yan, gusto ko lang manood. Oh, anong pakiramdam, bro, na you're in a cooking show? Weird! Sobrang weird! Kaya ako rin. Never been in one. Oh, ganda ng slicing ni Tuti, oh. Parang kinakarve mo na roast beef niyan. Oh, di ba? Ayo, Cleggy, umuwi ka na! Make sure, tanggalin niyo yung mga litid-litid, ha? Beaten is life. Bilisan na natin ang paghihiwa kasi you only have 28 minutes left. Chef, ito nga pinakadelikado kaya dapat dahan-dahan to. Ayan, ulit sa akin. tinanggal ni Tuti, napakalaking litid. Tinatanggal. Diba, Tuti, sabi mo, kumain ka na ng bistek Tagalog before, of course. Anong bistek ba yung pinakamasarap sa'yo na nakain mo? Ay, At naalala mo ba yung lasa, no? I don't like yung bistec na matamis. And ayoko yung maasim. So I don't think I'll be using the calamansi. Sorry. Ha? Naku! Yan ang kakatalo ko sa akin, brother. Hindi pwede maging bistek yan pag walang kalamansi. Pero it's your recipe, Yeah, bro. it's my recipe. It's your recipe. Bahala ka. Ganun gawin mo. Anong masasabi mo doon, Cleggy? Ewan ko, Sa bro. sinabi ni Tuti na hindi Alam daw ko siya na gagamit ng kung kalamansi. sino mananalo. So, ikaw naman, Clegs. Yes. Anong paggagawin mo para pasarapin tong bistek Tagalog? Naalala ko kasi pag kumakain ako ng bistek, yun nga may kalamansi. Airmat ko naglalagay ng kalamansi. So, hindi ko siya alam kung paano lulutuin pero alam, nasa isip ko na. Picture out lang. Parang Ano, dudulas yung kinakabahan? kutsilyo. Yun na nakakabang part doon. Pero I'm sure, bro, kung mapapanood ka ng tatay mo, magiging proud siya sa'yo. Yes, feeling ko pag lulutuin niya ako, anak, huwag ka na magbanda, magluto ka na lang. Aba? Agis yan, lalampas pa. Aba? Napakabilis maghiwa ni Tuti. Matatapos na. Wala naman, alam niya si Cleggy. Since, yun na nga, nabanggit mo na mahilig ba magluto yung mga magulang mo? Actually ako, hindi talaga. Airmats ko talaga, lola ko, yan, sila. Mahilig lang ako, chef, yung para mangingilam ako nga maghalo-halo niyan. Pero yung talagang luto ng solo, hindi talaga. Anak ko, pinagluto ko, sunny side up, mga ganun-ganun. Pero yung gantong luto,
Feeling ko first time to. Oh, Yes, chef. you only have 26 minutes left to cook. Ano ba yung pinaka nakakagulat na ginawa ng fan sa'yo na umakyat sa stage? Na talagang nagulat ka na ginawa para sa'yo? Or kahit hindi sa stage, basta anong ginawa ng fan sa'yo na medyo di mo makalimutan, bro? I remember nagbabanda pa ako nun, show band pa ako nun. And then I was playing at this bar in Eastwood. I thought, May censored ba to? sabihin na natin, parang I received something in a tissue paper na hindi ko na. Nagulat lang ako. It was a key, so hindi ko alam kung ano yun. Susi ng kotse ba yan? Hindi, room key. Ang room key? Oh my God! Wow! Yeah. So, in short, ginamit mo yung susi. Hindi. Nasakaw eh. Pero bro, hindi ka lang... But kidding aside, these things happen and parang it's been a real fun ride sa tagal na ginagawa namin. So parang normal na lang siya. Nice, nice. Kakainin Pero ka bro, dyan, boy. hindi ka lang rockers, hindi ka lang frontman ng Six Cycle Mind. Isa kang public servant, di ba? Board member ako now sa province of Laguna, 2nd District. So I'm going my second term hopefully. Wow! Tawag doon in Tagalog is bokal. So sakto, ang tawag sa akin bokal. Bokal, kasi Lista. vocalista ka. Vocalista. No, but yun talaga ang Tagalog ng board member. Bokal. Tapos nagkataon, bokal, lista. Galing, no? So yun, yun ang ginagawa. I know. Galing, So hopefully maka second term. We'll see. Pero hopefully, umabot ka because guys, you only have 20 minutes left to cook! Ayan na, ang daming kalamansi na nilalagay ni Cleggy. Yes, I like that. I like na may kalamansi. Yes. May vitamins yan. Anong vitamin? Vitamin C, kalamansi. Corny mo! Okay. Alam ko hindi ka madalas magluto. Pero kung i-rate mo yung I think cooking goods na to. skills mo, kumpara kay Tubi, Kabog. from 1 to 10, ano ka? Kumbaga sa boxing, bugbog yan. Okay. Hiwa ko. Yun, nahiwa ko. Oh, naiiwan na. Nako. Kamusta bro? Malalim, malalim. Hindi naman dito. Medic, medic. Ako, yan na. Kasi time stops pag nahiwa. Okay lang bro. Patay ka ngayon, naghiwa ka pa. Magyari ka sa akin, boy. Ayos lang, ayos lang. Tapos naman tayo, di ba? Yes. Parang gusto ko pala maging si chef din eh. Para hindi mahiwa yung kamay mo, huwag kang hiwa yung ganyan. Itago mo yung daliri mo. O yan, tapos huwag mo gayan si Tuti, nahiwa. Ay, hindi mo kasi marunong yan eh. Yan ang gusto ko sa'yo, bro. Let's do this. Fighting spirit. Let's do this. Let's do this. Oh, Cleggy. Napansin ko, naglagay ka ng kalamansi. Yes. Kailan mo balak lagay yung mga ibang ingredients like the salt, pepper, Actually, maya-maya ko na siya yan. soy sauce. Pag feeling ko, lalagay ko siya paghabang nandun sa loob. Parang ganun yung naisip ko eh. Pero we'll see, we'll see. Kakaiba. Kaya nga eh. I like that. I like that. Tapos yan lang. Yan, ang maganda is ginagawa mo yung sarili mong recipe. Yes. At yun naman, this show is all about your recipe. Yung, Di ba? Okay yan, okay yan. Medyo na setback tayo, bro. Ano ba ang battle plan natin ngayon? Wala naman setback. Parang basta tuloy lang. Tuloy lang, yan Tuloy ang lang. gusto ko, yan ang gusto ko. Oh, akala ko pa di mo nalagyan ng Ay, sorry, kalamansi. sorry. Eh, hindi na, hayaan mo na. Nalito na rin ako sa ginagawa ko. Ayan, so, ginawa ni Tuti, same style na kay Cleggy. Nilalagyan na niya ng kalamansi. Kasama pati yung buto. Yep. Alright, alright. Oh, kanina ka pa naghihiwa ng sibuyas ah. Diyan ako muna tapos niyan. Parang madali na to, chef. Oo. Ang problema kasi, you only have 18 minutes left to cook. Yes, sir. Di lang naglagay ng mga more ingredients si Tuti, dinamasahe pa niya. Ba't mo minamasahe, bro? Para magdumiin yung ano sa loob. Yung flavorings. Dumiin. Dumiin ang flavorings. Ilaw. Astinan. Okay. Since medyo halfway through na tayo sa ating cook-off challenge, at medyo parang nare-relax na yata kayo eh. Dagdagan natin ang pressure! Etong hawak ko, ang tawag natin dito ay wheel of pressure. Ang Wheel of Pressure ay naglalaman ng iba't ibang challenges. Paiikutin ng wheel at kung saang challenge ito titigil, yun ang kailangan gawin ng celebrity challengers habang nagluluto.
May time limit ito depende sa level of pressure na ibibigay ni Chef Lau. Kaya Chef, let's spin the wheel of pressure! Ikutin natin ang wheel of pressure. Yeah! Sabotahe! Sabotahe! Okay! Ang sabotahe sa putahe, pwede ka pumunta dito sa kitchen ni Cleggy at ikaw, Cleggy, pwede ka pumunta dito sa kitchen ni Tuti para lang kayo kung paano yung sasabotahin. Minuto niya? Minuto na isa't isa. Awa naman. Ngayon, pwede ka na pumunta sa kitchen ni Tuti. Ikaw, pwede ka pumunta dito sa... Since ikaw yung unang natapos kanina, ikaw unang pwede magsabotahe. Basta okay. isa lang, isang sabotahe lang pwede. Ano? Nung nakita ko puro toyo, idadilute naman sa tubig yun eh. And Ganun lang? Salt lang, tapos sama konti pero. Ikaw naman, Tuts. Ay, nilagay natin. Wala yun. Pero sarap pa nung akin eh. Kahit nga dinudukan pa niya yun eh. Grabe! makakain yan. Back to work! Alright? Tandaan nyo yung mga ingredients na yan, kailangan gamitin nyo. Yan, tama yan, tikman nyo. 30% yung creativity. nung naglagay akong tubig, mas nagkaroon ako ng time para pakuluan yung meat and mag-simmer down pa siya. So okay lang, hindi ako masyado na-bother. And maya ako nagte-taste eh. Ingredients na yan, kailangan gamitin nyo. Yan, tama yan. At nag-a-adjust ako in between the cooking and cutting or slicing. So okay lang, hindi ako masyado na ano doon. And then, of course, Kaya. Hindi, uho ko eh. 20% presentation. So mamaya kailangan ayusin niyo yung presentation ng mga bistek nyo. Dito ngayon papasok yung creativity natin. Paano natin i-adjust ngayon yung timpla. By the way, i-judge ko kayo 50% sa lasa, sa taste. 30% yung creativity. 20% presentation. So mamaya kailangan ayusin niyo yung presentation ng mga bistek nyo kasi may score din yan na 20%. Okay? Grabe, amoy toyo siya. Alam mo guys, amoy toyo niluluto nyo, pero you only have 10 minutes left. Ito, bilis-bilisan na natin. Bro, paano ba naisip na ibuhos yung toyo na yun? Kasi sabotage nga, di parang wala. Habulin niya ng habulin. Pero napansin ko, napakabait nyo ha. Hindi nyo binuhos yung buong bote. Yes, because we love each other. We're brothers, man. We're brothers. Yan ang gusto ko. Yes. Yan ang gusto ko. So, ito ginagawa ni Tuti ha. Naglagay siya ng spring onions, tapos bubura niya ng onions din na red onions. At kinahalo-halo niya. While, ayun, ginaya na rin. Hoy! Ginaya na rin style. Hindi ako nakatingin sa'yo, Toots. Naka-ready to. Okay, since less than 10 minutes na lang left, at medyo parang nare-relax na yung ating mga stars, dagdagan pa natin ang ating pressure dyan, di ba? Instead of, di lang isang main ingredient ang kailangan nyo gamitin, meron tayong second mystery ingredient Isasama na nyo. kailangan nyo gamitin at dadalhin yan ng ating Starobot YZ. Let's go, Starobot! Pasok! Hi! Hi, Starobot! Ayan. Oh, ang ganda ni Starobot! Ano yan? What is that? Thank you, Starobot! Chef, maawa ka naman. Suplado si Starobot. Kaya, bye, Starobot! Okay. Etong second mystery ingredient natin na kailangan nyo gamitin is... Atay! As hindi ka nagluluto, parang iba eh. Pero naisip ko na lang kanina na, okay, anuhin ko na lang siya, i-fry ko na lang, tsaka ko ilagay dun sa isabay dun sa mga beef, dun sa sirloin. Okay din, saya. So, kuha na kayo atay. Yes. Isasama. Kailangan isama niyo yan. Bahala na kayo sa diskarte niyo yan. Okay, hindi kailangan lahat. Basta maggamitin niyo. Oh, sa'yo na yan. You only have 7 minutes left to cook. Okay naman. Anong planong gawin mo dyan sa atay na yan? Feeling ko ay, ipa-fry ko na lang, sasama ko na lang siya ron. Simplahan ko lang ng salt, charvanes, pepper. Okay. Churvanes. Yes. Okay. Ikaw bro, anong plano mo gawin sa atay? Same. Same din. Pero ang tanong dyan, aabot ba sila? Kasi 7 minutes na lang natitira sa ating cooking time. Wala po.
Compare natin ngayon, medyo yung kay Cleggy, medyo natuyot na, while kay medyo marami-rami pa yung sauce niya. Mukhang pantay yung ang labanan natin It's Yeah, gonna be atay! Oh, pero It's gonna be atay! style ko ganyan. Oh. Yung garlic Told you so. I watch So, nilagyan mo siya ng pepper tsaka salt. Basic lang. Medyo malapit na maluto yung atay ni Cleggy. Problema kay Tuti, wala pa nangyayari. Ayan na. Guys, you only have 5 minutes left. Saktong-sakto. Let's go. Sakto ha. Tingnan natin, maabot. May mga dugo-dugo pa yung yung garlic mo. Siguraduhin mo, lutuin mo rin yung part na yun ha. Aba, ibang-iba talaga yung style ni Tuti. Mabilis lang niya, niluto yung atay niya. At in-off niya agad. Ayaw niya ma-overcook, ganun ba? Yes. Resting yun. Habang kay Cleggy, talagang tinustado niya, tustado, pati yung bawang, tinusta talaga. Yes. So, ano yan? I like it. Contrasting, medyo magkaiba. Wow, pero in fairness it looks good. Hindi, syempre, mako-compromise yung tenderness kasi sandali lang tayo nag-cook, di ba? Tama, Pero tama. yung flavor, andun naman. Oh, sayaw-sayaw ka dyan. Ayan. And you only have 2 minutes left. Kailangan nagpe-plating na kayo. Saktong-sakto naman pala eh. Malapit na matapos yung challenge natin. Nasa kaldero pa rin yung mga niluto ng bistek. Start plating now. 1 minute, guys. 1 minute. It's now or never. Kung di ako tumalong kanina, sakto to. I told you, I watch a lot. Guys, of 10 cooking shows. seconds. 10, 9, 8, 7, Ano, pinaghirapan ko. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Your time is up. Your time is up. I made it through the rain. Okay, congrats guys. Natawid niyo yung cook-off natin. Grabe. Pero sino kaya kay Cleggy or kay Tuti ang magwawagi sa ating cook-off challenge at kaninong bistek kaya ang papasa kay Game Master Chef? Woo! Yes! Abangan natin yan sa pagbabalik ng Stars Under Pressure! Yeah! Ang problema lang, yung atay mo, hindi hilaw. Patay. I think it's well balanced, no? Well balanced. Ewan ko ako nila mag-talk. So, mga mukha ni Chef, Gusto na kayo. Okay po, chef. Okay po na. It ain't that easy. Sabotahe! Etong second mystery ingredient natin na kailangan nyo gamitin is atay! Welcome back to Stars Under Pressure. Ito na yung pinakahintay natin. Ano ba pakiramdam? Sarap. Sarap ba? Confident ako. Confident? Ako mas, ewan ko ako nila mag-talk. Mas hintayin natin yung Saka nakakita to yung bistek Tagalog. Masyadong napalakas yung apoy ko. Ang gusto ko lang kasi sana habang may leak, may tubig pa siya, may ano pa siya, doon kumulo. Kaya lang napalakas yung apoy ko. Ang tendency maubos yung sauce. So, sinong gusto mauna sa atin? Ako. Talagang confident Sige, tikman na natin. With rice. Alright. Kailangan mo yung sauce ha. Kasi sa kanya wala sauce, kaya dito magsusos. Hindi, titikman ko muna bro without rice. Sige. Okay. I think it's well balanced, no? Well balanced. I think well balanced siya lalo na yung sauce. Kasi syempre bistek Tagalog, parang ang mindset ko doon, may parang sauce nga yan eh. May parang sabaw yan na sinasarsa mo eh. Although, hopefully, nakuha ko nga. But, yeah. You can really say kung masarap to para sa akin, masarap din para sa iyo. Kanya-kanya tayo ng dila eh. So, mga mukha ni Chef, Tikman natin with rice. With rice, with rice. Oh, sauce yan! Nagsimula sa patikim-tikim. Mag-ubrit na tayo, pare. Yung beef, medyo chewy. Yep. Pero okay naman kasi yung bistek naman di mas super lambot yan, di ba? Yes. Nalala mo kanina, sinabi mo, yung gusto mo yung bistek na hindi masyadong maasim. Yes. Mukhang yan nga yung ginawa mo. Medyo nangingibabaw lang ng konti yung pagkatoyo niya. Okay. Nung kinain ko siya with the rice, Yes.
Sakto. Sarap. Sarap. Nag-balance out. Nag-balance out with the rice. Kailangan ko i-comment yung presentation mo. Napakaganda lang ng ginawa mong yan. Actually, yung style na yan, bro, pang-restaurant style. Yeah, I saw that in a cooking, ano. Sabi sa'yo, nanonood ako eh. Mahilig ako manood, hindi talaga ako nagluluto, pero mahilig ako manood. Gusto ko yan. Gusto ko yung ginawa mong style na yan. So, overall, ayos siya. Ayos siya. Good job, good job. Okay, di pa tayo sa bistek ni Cleggy. Uy! Siya, nandiyan ka pala siya. Sige, punahin ko muna yung presentation mo. Sige po siya. I like it. It's very colorful. I know. Ang ganda. Tapos, you know, Amazing. Tapos, gusto ko na meron ka mga garlic, toasted garlic. Ang difference nito, medyo dry siya. Pero okay lang yan, kasi kung masarap naman siya. Yeah, you should try it, right? You should try it, Shaq. You should try it. Matalikod ka. Kinakabahan ko eh. Yung liver naman, saan dito yung liver? Alam niyo ba yung liver? For the benefit of the gout yan. Benefit of the gout. May gout ako. Pero kailangan ko tikman eh. Wala akong magagawa. Perfect bite. Medyo chewy din. Pero okay lang yun. Napakaiba yung lasa ng bistec mo compared kay Tuti. Iba Because talaga. sa'yo naman, ang nangingibabaw is yung calamansi. Yes. Which I actually like. Oo. Ang problema lang, yung atay mo, hindi hilaw. Patay. Masyadong yun lang. Ano? Na-overcook. Okay. So, talaga Na slightly overcooked lang. Pero nung tinikman ko lahat siya, with the garlic, toasted garlic, yung spring onions, tsaka yung rice, tinikman ko siya sabay-sabay. Kaya hindi siya masos, natawid naman yung lasa. So, not bad also. Yeah. Not bad also. Fine. Okay. Ang hirap nito, pero kailangan magdesisyon ng Game Master Chef kung sino ang mas masarap na bistec Tagalog. Okay, so ito na. Alin kaya ang mas masarap na bistec? Napakahirap na desisyon to. Palbinin niya, sarili niya dish, di niya kinain, no? Okay. Ang dish, ang bistec Tagalog na pasado kay Game Master Chef ay malalaman natin yan kasi hindi lang ako yung titikim. Okay. Meron tayong tatawagin na tatlong shoppers dito sa Shopwise at sila ay gagawa ng blind tasting. Blind tasting. Yes, di na alam kung kanino, kung sino nagluto Blind ng tasting. bistec na yan. At tatawagin natin silang Taste Stars. Yes. So, 50% magagaling sa akin kasi ako yung Game Master Chef at 50% sa ating game Taste Stars. Alright? Okay, pero bago natin tawagin ating mga Taste Stars, kailangan excuse muna tayo, Tuti and Cleggy. Kasi blind tasting, dapat hindi kayo nandito kasi baka ma-influensya nyo sila. Okay. Okay? So balik muna tayo sa ating... Alright, see you later, guys. Okay. Tignan natin, Taste Stars. Sa presentation, medyo kalat-kalat kasi yung steak. Okay. Mas masarap para sa akin dahil meron siyang may pagkamaasim siya na onte na parang kalamansi. Alamin na natin, sino ba nagluto ng bistec A? Alam mo ba yung liver?
for the benefit of the gout yan. Doon kumulo, kaya lang na palakas yung apoy ko, ang tendency, maubos yung sauce. Nagsimula sa patikim-tikim. So overall, ayos ka. Good job, good job. Okay, so, lagyan na natin ang mga dishes nila na titikman ng ating Taste Stars. Yan. Tawagan natin ang ating tatlong Taste Stars. Pasok! You know? Nice! Nice, dito tayo. Yes. Pasok lang. Yan. Okay. So, thank you guys. Excited na ba kayo tikman? Pero bago nyo tikman tong mga bistek dishes ng ating mga stars, kilalanin muna natin isa't isa. Anong pangalan nyo, ate? Ella po. Ella. Taga saan po tayo, Ella? Espino. Oh, Las Piñas. Okay. Kayo, sir, taga saan po? Van Ryan po. Van Ryan? Taga saan po? Di bali from Tanay Rizal po, pero nakabase ako sa QC. Ba? Tanay Rizal? Layo mo ah. Brad, Rico, explain ko lang. Pag tinikman nyo yung dish, 50% is yung taste, 30% yung creativity nila, paano ba nila natawid. Kasi meron tayong mga mystery ingredients. In this case, yung second ingredient na kailangan nila lutuin is atay. Kumakain ba kayo ng atay? Yes. Yun. Lastly, 20% pang presentation. O sige, unahin natin sa left. Tikman natin, Taste Stars. Talagang lasap-lasapin nyo ha. Tikman nyo talaga lahat yan. Talagang puro rice na kinain mo. Lagyan mo ng ulam. Ang tipid naman ng tikim mo. Pero tikman nyo talaga. Kasi nakasalalay sa inyo. Alright, sige. Tanungin muna natin si Rico. Napasobra yung kanyang subo. So bro, natikman mo yung bistek sa left side. Anong masasabi mo? Sa presentation, medyo kalat-kalat kasi yung steak. Okay. Pero Okay. may bawang naman. Sa taste yung bawang okay. Kasi balance lang sa timpla niya. Tsaka yung beef, medyo malambot. Tapos, Okay. Alright, punta naman tayo kay ate. Masasabi ko sa Bistek A is masarap siya. Kasi yung beef niya is medyo tender. Okay. Masarap naman din po siya. Naglalaman lalo yung bawang din niya po. Yung pagka-garlic niya. Okay. Sa presentation, katulad ng sabi niya po is medyo kalat-kalat nga din po. Pero makikita mo yung pagka-juicy ng beef. Masarap. Eh kayo mga kuya, ano masasabi mo sa unang bistek? So, sa presentation po, medyo okay nga po, gaya po ng sabi niya, homey, medyo plain, then naglagay lang po ng garlic, medyo masas siya. Masos. Then sa beef po, may part na medyo matigas and medyo malambot. Then sa lasa naman po is masarap po, nagbalance po yung asim, alat, then yung garlic po. Okay, so natikman na natin ang bistek A. Dito na tayo sa bistek B. Okay guys, Taste Stars. Tikman na natin. alright. Yan, inuna ni Rico yung hatay. Sige, una muna tayo. Parts, ano bang masasabi mo sa ating bistek B? Bistek B, unang-una ko pong napansin siya is hindi po masyadong naluto yung liver. Okay. Sa presentation po is sakto naman po, medyo naglagay lang siya ng additional na kulay like Green onions. green onions.
medyo dry lang po siya compare po sa beefsteak A. Then, sa lasa naman po is sakto lang po sa akin. Kayo naman, ate, ano bang masasabi mo sa beefsteak B? Sa beefsteak B is, mas gusto ko yung presentation niya kasi meron siyang color green na garnish na spring Okay. onions. And yung lasa niya is mas masarap para sa akin dahil meron siyang may pagkamaasim siya na onte na parang calamansi ata. And mas malambot siya kaysa sa katulad ng sinabi kanina, yung A is homey. So parang mas maganda nga pa rin yung presentation ng pagka-homey. Yun lang po ang kulang. Okay. Sige. Rico, ating pinakamalakas kumain. Ano masasabi mo sa ating beefsteak B? Presentation, mas maganda siya kasi yun nga, may contrast ng colors. It's contrasting colors. Tsaka malinis. Para sa akin, mas beefsteak yung lasa ng beefsteak A. Okay. Mas damdam ko yung asim, tsaka bawang, tsaka kalatsa. Pero sa akin lang yun, tsaka may sauce. Tsaka yung atay sa beefsteak A, masyado yatang napakapal. Nagustuhan mo yung presentation niya? Mm. Maganda yung touch na may green onions. Bago kayo maghusga kung sinong pipiliin nyo na beefsteak, bibigyan muna namin kayo ng ating Stars Under Pressure t-shirts. Yes! Di ba? Ang ganda nito. Ano ba pinakamalaki? Ito, kung sa'yo to. Thank you so much. Transfer it para sa ating napakagandang Stars Under Pressure t-shirt. Okay, guys. Tatanungin ko na kayo isa-isa. Mauna na sa'yo. Beefsteak A or beefsteak B? Para sa akin, chef, is beefsteak A. 1 point kay beefsteak A. Alright. Kayo naman. Sa akin po, chef, is beefsteak B. Wow! Beefsteak B! So, paano ba yan? Ikaw ang kailangan magdesisyon ngayon nang magta-tie break between beefsteak A or beefsteak B. Beefsteak A. Beefsteak A. Congratulations, beefsteak A. Nakakuha ng 2 points out of 3. So, panalo siya sa ating Taste Stars. Alamin na natin, sino ba nagluto ng beefsteak A? Oh, congratulations, Tuti! Ang tanong, panalo din ba si Tuti sa Game Master Chef? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Stars Under Pressure! Sa tingin nyo, sino bang pinili ng ating tatlong Taste Stars? Ako. Pili ko ako. Kasi Ako, parang ako. yung akin eh. Walang ganun. Para sa akin, nagkatalo na lang sa creativity. Ang pinili ni Game Master Chef. Sorry, but... Nararamdaman niyo sa first challenge. Yan, nahiwa ako. Oh, ang problema lang, yung atay mo, hindi hilak. Patay. I think it's well balanced, no? May pagkamaasim siya ng onte na parang Ikaw ang kailangan mag-desisyon ngayon. Welcome back to Stars Under Pressure and welcome back Tuti and Cleggy. Ito na, the moment of truth, the winner. Sa tingin nyo, sino ba pinili ng ating tatlong Taste Stars? Ako. Pili ko ako. Kasi Ako bago talaga. yung akin eh. Walang ganun. Traditionally, ang beefsteak Tagalog, masarsa. That's not beefsteak Tagalog. This is beefsteak from France. Just pretend beef. Okay. 50% lang sa Taste Stars. 50% magagaling sa akin. Okay? And in case na atay, meron tayong kukunin na pangatlong Taste Star. Ang tie break. So, unahin natin. Ang pinili ng tatlong Taste Stars natin ay ang beefsteak ni Tuti!
kung may sauce yun, wala. Talo yung si Tuti sa akin. Pero but wait, hindi ka pa panalo. Hindi ka pa panalo. Napakahirap na desisyon to kasi parehong masarap. Parehong medyo unique. Medyo kakaiba yung presentation. Para sa akin, nagkatalo na lang sa creativity. Ang pinili ni Game Master Chef. Sorry, but it's not a tie. Congratulations! Congrats! Galing! Alam mo, napaka-close. Parehong masarap. Pero, mas masarap lang ng konti. Yeah, Yung nice one, Tuti. Tuti. So, congratulations! And since nanalo ka, Tuti, meron kang prize. Di ba? Pasok natin ating mga prize. Yeah! Diba? Magiging chef na ako! Thank you so much, Nino Flam at Inochi. And eto, tinan mo yung ano to. Tinan mo to, bro. Yan. Ay, ang galing niyan! Tinan mo naman yan. I like this. I like this. Medyo corny pakinggan pero mas ginanahan ako sumubok na magluto. Lalo na with the apron. Kasi parang stick pala to. Thank you, Neo Flam and Fika for the pots and pans. And of course, sa ating storage, Inochi. Meron ka rin prize. Thank you! Dapat yung talunan wala. Mas maliit lang. Mas mali. Loser. Thank you. It was fun. Nag-enjoy ako. Ibang-ibang trip siya sa akin. Thank you. Meron ka rin from Inochi. Salamat, and salamat. Neo Flam. Thank you so much. Meron kang 10,000 worth na pang shopping spree dito sa Sukat. Today, any day. Any day. Pwede mo bilhin today. Pwede mo any day. Thank you so much, Shopwise Sukat, for the 10,000 shopping spree. Boys! Grocery. Again, congratulations guys. Sobrang saya ng ating cook-off. Bilib ako sa inyo, natawid. Kahit na nasugatan ka, nahiwa mo sarili mo. Masaya siya maging hobby siguro or subukan. Kasi hindi mo alam, marunong ka pala. Ikaw pa rin panalo, Tuti. Blood, sweat, and tears! Yes! Congratulations! Thank you, Sana David. nag-enjoy din kayo dito sa ating Stars Under Pressure. Papabalik natin ulit dito sa Stars Under Pressure! Let's get it on!